Chapter 29. Gago. Buksan mo tol, dinig kong sigaw ng lalaki na nasa tapat ni Kuya Ipe habang pinupukpok ng baril ang bintana. Putang inang to, barilin ko na kaya. Inis na sambit ni Kuya Ipe at tinaas ang hawak na baril. Huwag, kuya. Agad ko namang awat. Kahit bodyguard ko sila at trabaho nila ang protektahan ako ay ayoko naman silang mapahamak. Nakakapikon, ma'am Matapang lang dahil may baril at 3 sila. Easy lang, bong. Nakausap ko si boss. Papunta na sila. Stay put lang tayo dito sa loob. Hindi naman nila basta-basta mababasag ang salamin at bulletproof din ito. Pero alerto pa rin tayo. Baka mamaya ay may dumating pa na iba nilang kasamahan. Ani Kuya Bong. Kahit sinabi ni Kuya Bong na hindi basta-basta nababasag ang salamin ng sasakyan at bulletproof ito ay hindi pa rin nabawasan ang kaba at takot ko. Panay na ang usual ko ng dasal sa taas pati na rin na sana ay dumating na agad sila Marcus. Kinikilabutan ako maisip ko pa lang na kung magtagumpay ang 3 lalaki sa labas na desperado pa ring basagin ang salamin ng sasakyan, parang maduduwal ako sa isipin na posibleng mangyari sa amin. Muli akong napatili sa bayuko ng makarinig ng sunod-sunod na putok sa may bintana sa tapat ko. Binabaril na nila ang bintana, yuko lang kayo ma'am sa baba at huwag kayong magtataas ng ulo. Utos sa akin ni Kuya Bong. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Tumalungko ako sa ibaba ng upuan at yumuko lang. Patuloy pa rin ang naririnig kong putok. May naririnig din akong malakas na paghampas sa bintana. Putol nagkakrak na ang salamin. Dinig kong sambit ni Kuya Bong. Parang tinatambol na ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Desperado na nga talaga ang 3 lalaki. Nandyan na sila boss. Natigilan ako sa sinabi ni Kuya Bong. Parang biglang nawala ang takot ko. Nagangat ako ng mukha. Wala nang bumabaril sa bintana at pumupukpok. Pero may mga basag na ito. Sumilip ako sa labas ng basag na bintana at nakita kong mabilis na nagsisakayan sa sasakyan ang 3 lalaki at sumibat. May humabol naman sa kanilang isang sasakyan. May huminturing 3 sasakyan malapit sa amin at agad nagsibabaan ang mga sakay na nakilala kong mga tauhan ni Marcus. Kasunod din nilang bumaba si Marcus at lumapit sa sasakyan namin. Agad ko namang binuksan ang pinto nang ma-unlock yun. Niva, Marcus. Bumaba ako at sumalubong ng mahigpit na yakap kay Marcus. Yamakap din siya sa akin ng mahigpit at hinalikan ako ng mariin sa buhok. Are you okay, sweetie? Nag-aalalang tanong niya. I'm okay, love. Tuldok. Pero muntikan na kami kung di pa kayo dumating. Nanginginig ang boses na sambit ko. Pero nabawasan na ang takot sa aking dibdib ngayong narito na si Marcus. Alam kong di niya ako pababayaan. Hinatid ako ni Marcus sa sasakyan niya pagkatapos ay binalikan niya ang mga tauhan at kinausap. Maya-maya rin ay may dumating ng mga pulis at ininspeksyon ang sasakyan namin na tadtad na ng bala. Napabuntong hininga ako at sinandig ko ang ulo sa headrest sabay pikit. Talagang hindi ako titigilan ni Tita Claudia hanggat hindi siya nakakaganti sa akin. Matatapos lang ang lahat ng ito kapag nahuli siya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Marcus sa sasakyan, inutusan niya ang driver na mag-drive na pauwi sa kondo. Paano sila, Kuya Bong? Tanong ko. Susunod din sila sa kondo. Kailangan pa nilang magbigay ng salaysay sa police station tungkol sa nangyari. Tumanggaw-tango na lang ako. Nagpapasalamat pa rin ako na walang masayang nangyari sa amin. Kinabig ako ni Marcus. Sumandig naman ako sa malapad niyang dibdib. Diyos ko, kailan ka ba titigilan ni Claudia? Abay titigilan ka lang yata niya kapag napatay ka na niya. Napaka-demonyong babae. Galit na wika ni Anteval na ninenervyos nang malaman ang nangyari sa amin ng mga bodyguard sa daan. Ganon na nga po, auntie. Titigil lang siya kapag napatay niya ako. Casual lang na sambit ko. At hindi dapat yun mangyari. Dapat magdoble ingat tayo, lalo ka na Niva. Ani Nanay Feli. Opo, Nay. Pero swerte lang po kami kanina nila Kuya Bong dahil matibay ang sasakyan at bulletproof. Dahil kung hindi, baka napatay na nila kami. Nanghihinang sabi ko. Naramdaman ko kanina ang takot na naramdaman ko mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Pinisil ni Marcus ang kamay ko. Napalingon naman ako sa kanya. I suggest na ilipat kayo ng tirahan. Sa nangyari kanina ay hindi na ako makakapant na ligtas pa kayo dito. Mukhang desperado na si Claudia.
Suhestyon ni Marcus. Nagtinginan naman kami ni Nanay Feli at Ante Val. Kailangan ba, Marcus? Tanong ko. Yes, sweetheart. Ramdam kong di na rin kayo ligtas dito. Ililipat ko kayo sa ibang tirahan at mas marami ng bantay. Ay, agree ako dyan. Mas maraming bantay mas safe. Wika ni Ante Val. Napabuntong hininga naman si Nanay Feli. Ang sa akin naman ay kung saan tayo mas safe. Pansamantala lang naman ito hanggat hindi pa nahuhuli si Claudia. Pumayag na ako sa gusto ni Marcus dahil sang-ayon sa kanya si Ante Val at Nanay Feli. Hindi lang naman kaligtasan ko ang nakataya kundi sa kanila rin. Lalong ayokong mapahamak ang isa sa kanila. Mga palpak kayo. Napakasimple lang ng inutos ko di nyo pa nagawa. Galit na bulyo ko sa 3 tauhan. Kanina ay nag-iisip na ako ng mga gusto kong gawin kay Niva kapag nakuha siya ng 3. Pahihirapan ko siya bago patayin. Yung tipong magmamakaawa siya dahil nabuhay pa siya. Pero ang mga top mole kong tauhan ay pumalpak na naman. Madam, ginawa naman namin ang lahat para makuha yung Niva. Pero di mo naman sinabi na bulletproof ang sasakyan nila. Napagod din kaya kami napukpukan yung mga salamin dahil sobrang tibay. Ang tanging nagawa lang namin ay flat-in ang mga gulong ng sasakyan para di sila makatakas. Kaya lang matibay yung sasakyan nila Katwiran ni Francis. Inamban ko siya ng batok at agad naman siyang umilag. Punyeta talaga kayo. Sayang ang binabayad ko sa inyo. Nanggigigil na saad ko. Napakamot naman si Francis at Onel sa kanilang ulo. Dahil palpak sila ay back to zero na naman ako. Punyeta talaga. Bakit ba ang hirap pakse ng anay na yun? Nauubos na ang pasensya ko. Madam, ang kailangan natin ay manpower. Suhestyon ni Francis. Oo nga, madam. Hindi kakayanin kung 3 lang kami tapos ang dami pang bodyguard ng asawa mo. Mabuti nga kanina di kami naabutan at nailigaw namin sila. Segunda pa ni Onel. Tumiimbagang ako at bamantong hininga. May punto silang dalawa. Mukhang kailangan ko ng magdagdag ng mga tauhan. Natigilan kami nang biglang bumukas ang pinto at humahanggos na pumasok si Luis. Madam, may mga pulis na umaaligid sa kabilang kanto. Nagtatanong-tanong tungkol sa atin. Natigilan ako at kinuyam ko ang kamao. Naalarma naman si Francis at Onel. Leche, umalis na tayo dito. Wika ko at dinampot ang bag sa sofa. Nauna na akong lumabas sa mga tauhan at sumakay sa kotse ko. Hindi pwedeng mahuli ni ako. Wala pa akong nagagawa kay Niva. Sa isang exclusive subdivision kami pinatira ni Marcus. Malaki ang 2 palapag na bahay at moderno ang istruktura. May 4 na kwarto ang malaking bahay, 2 living area, isa sa ground floor at isa naman sa second floor. Malaki ang kusina pati na rin ang komedor. Meron din siyang entertainment room at study room. May lanay din at swimming pool, garden area at malawak na garahe. Manghang-mangha sila Ante Val at Nanay Feli. Ako naman ay nahihiya lalo pa at hinala ko ay bagong bili ni Marcus ang bahay na ito na kumpleto na rin sa mga kagamitan na halatang hindi pa nagagamit. Nako, napakalaki naman pala at napakaganda ng bahay na ito. Bulalas ni Ante Val habang nag-iikot sa loob ng malaking bahay. Bahay nyo rin ba ito, Marcus? Tanong ni Nanay Feli. Bahay ko ho, Nay Feli. Bahay ho namin ni Niva. Napasinghap ako sa sinabi ni Marcus. Napatanga naman si Nanay Feli at Ante Val. Bahay nyo ito ni Niva. Bulalas ni Ante Val na gulat na gulat. Napatingin ako kay Marcus. Wala akong kaalam-alam sa sinasabi niya na bahay namin ito. Ngumisi naman si Marcus at tumingin sa akin. Oho, bahay ho namin ito ni Niva. Magpapakasal na ho kami pagkatapos ng mga problema kay Claudia. Napaawang ang labi naming 3 nila Nanay Feli at Ante Val. Niyaya na nga niya akong magpakasal at pumayag naman ako pero di ko naman akalain na sasabihin niya yun ngayon kanila Nanay Feli. Totoo, nagbabalak na kayong magpakasal? Tanong ni Ante Val at salaitan siyang tumingin sa amin ni Marcus. Oho, sagot ni Marcus at muling tumingin sa akin. Na-focus naman sa akin ang tingin ni Nanay Feli at Ante Val na parang hinihingi ang kumpirmasyon ko. Tumikim ako, oo opo, Nay, Auntie. Nag-propose na po sa akin si Marcus. Magpapakasal po kami pagkatapos ng problema naming 2 kay Tita Claudia. Ay, bongga, totohanan na nga kayong 2. Congratulations. Tuwang wika ni Ante Val.
Ngumiti naman si Nanay Feli. Masaya ako para sa inyo kung ganon. At maraming salamat Marcus dahil hindi nagbago ang damdamin mo kay Neva sa kabila ng lahat. Inakbayan ako ni Marcus at kinabig. Kahit kailan ho ay hindi nabawasan o nagbago ang pagtingin at pagmamahal ko kay Neva. Maraming salamat din ho at tanggap niyo ako para sa kanya. Kung saan masaya si Neva ay doon kami. Yan lang naman ang tangi kong hiling para sa kanya, ang sumaya siya. Napangiti ako at di ko mapigil ang maging emosyonal sa sinabi ni Nanay Feli. Salamat po, Nay, pati na rin po sa inyo Ante Val. Cool wala yun, Neva anak. Basta excited ako sa kasal nyo. Ako ang magmi-make up sa'yo, ha? Mahina akong tumawa. Opo, dahil sa munting anunsyo ni Marcus tungkol sa pagpapakasal naming dalawa ay nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon. Nag-paid liver siya ng pagkain na aming pinagsaluhan kasama ang mga bodyguard. Pabirong hinampas ko sa dibdib si Marcus. Ikaw Hajin ulat mo kanina si Nanay Feli at Ante Val. Pati ako nagulat din. Mahina siyang tumawa at hinapit ako sa bewang. I'm sorry, sweetheart. Na-excite lang ako ay anunsyo ang nalalapit na pagpapakasal natin. Ngumiti ako at yamakap sa batok niya. Talagang seryoso ka na sa pagpapakasal sa akin, ha? Of course. Wait, iniisip mo ba na hindi ako seryoso? Ngumuso ako. Hindi naman. Oh, I forgot something. Aniya at may dinukot sa bulsa ng pantalon. Umawang ang labi ko nang makita ang hawak niyang maliit na blue velvet box. Binuksan niya yun at nahigit ko ang hininga nang makita ang isang singsing na may malaking batong puti sa gitna. Kinuha niya yun at hinawakan niya ang kaliwa kong kamay. Malakas naman ang tibok ng puso ko habang sinusuot niya yun sa palasengsingan ko. Tila ba isang himala na sukat yun. Tinaas ni Marcus ang kamay ko at dinala sa labi niya. Neva Rosal or Valiana de Agracia Palencia. Marry me, sweetheart natawa ako dahil hindi pa tanong ang pagkakasabi niya kundi photos. Yes, Marcus Romero. I will marry you. Sambit ko. Matamis siyang ngumiti sabay kabig sa batok ko at sil ng halik sa aking labi na siya namang tinugon ko. Tahimik kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Neva at napangiti nang makitang mahimbin pa rin ang tulog niya. Mukhang hindi na siya namahay dito sa bagong bahay naming dalawa. Dapat ay surprise ako ang bahay na ito sa kanya. Pero dahil sa nangyari ay napagdesisyon kung dito na siya itira kasama ni Nanay Feli at Ante Val. Mas ligtas sila dito dahil magtatalaga ako ng maraming bodyguard. Sa kondo kasi ay limitado lang ang pwede kong italagang bodyguard. Nilapitan ko ang nobya na nakahiga sa kama. Malalim ang kanyang paghinga at bahagya pang nakaawang ang mamula-mulang mga labi. Payapa ang bukas ng maganda niyang mukha. Iniwan ko siya kanina na tulog na. Kinausap ko ang mga tauhan ko na magbabantay dito sa bahay. Nagdagdag na ako ng mga tauhan para mas ligtas sila lalo na siya. Hindi ako makapapayag na mapahamak na naman siya dahil kay Claudia. Akmang tatabi na ako sa paghiga sa nobya nang mag-vibrate ang cellphone ko. Nagsalubong ang kilay ko nang makitang tumatawag si Claudia. Tumiimbagang ako at lumabas sa balcony saka sinagot ang tawag. What do you want? Mariing tanong ko sa kabilang linya. Why are you so cold? Don't you miss me, hon? Malambing na turan niya sa kabilang linya. Damn you, Claudia. Amligting ang panggang wika ko. Pero tumawa lang siya sa kabilang linya. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Hindi na nga rin siya nakakasipot sa hearing namin dahil nagtatago. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkausap, mainit pa ang ulo mo. Kailan mo ba titigilan ang panggugulo kay Neva? Galit na turan ko. Saglit na hindi umimik si Claudia sa kabilang linya. Hanggang sa mawala na siya sa landas ko. Tumiimbagang ako at humugot ng malalim na hininga. Mahigpit na rin ang hawak ko sa cellphone. Isa talagang pagkakamali na pinakasalanan kita, Claudia. Hindi pagkakamali yun Marcus because we're meant to be. Ang malaking pagkakamali ay nung pumasok sa buhay natin si Neva. But don't you worry hon, aalisin ko siya sa landas nating dalawa so we live happily ever after. You're crazy. Sambit ko. Yun na ang nakikita ko kay Claudia ngayon. Isa ng baliw na kriminal. Yes, baliw ako. Baliw na baliw sa'yo, Marcus. Kaya naman gagawin ko ang lahat para mabawi ka kay Neva. Pero mangyayari lang yun kung mawawala na siya sa landas nating dalawa.
Hindi mo na masasaktan si Neva dahil ako na ang makakalaban mo. You're hurting me, Marcus. Bumantong hininga ako. Kahit galit ako sa kanya at patong-patong ang mga kasalanan niya ay naging asawa ko pa rin siya at ina ng anak ko. Gusto ko ring mapaayos ang buhay niya para kay Daisy. Ang mabuti pa ay sumuko ka na sa mga awtoridad, Claudia. Isipin mo na lang si Daisy. Ayaw mo bang magbagong buhay para sa kanya? Mahina akong kausap ko sa kanya. Pero tinuwanan lang niya ako. O si Daisy muntik ko na siyang makalimutan. But Han, willing naman akong magbagong buhay basta babalik ka lang sa akin. Kayo ni Daisy. After all, asawa mo pa rin ako. Pamilya pa rin tayo. Tuldok. Dapat nga ako ang kinakampihan mo at hindi ang Nivang yan. Hindi mangyayari ang gusto mo, Claudia. Patong-patong na ang mga kaso mo at dapat mo na yung harapin. Tigilan mo na si Neva. Hindi ka pa ba masaya na sinira mo ang pamilya niya? Biglang nagbago ang tono ng pananalita niya. Hindi. Dahil nabuhay pa siya, sinira din niya ang pamilya ko. Tayo. Kaya dapat lang na ibalik ko ulit siya kung saan ko siya tinapon noon. Demo niya ka nga talaga, sambit ko. Oo, Marcus. At makikita mo kung gaano ako kademonyo. Kung hindi rin kita mababawi ay isasama na lang kita kay Neva sa hukay. Yumigting ang pangako nang mawala na siya sa kabilang linya. Pati ako ay pinagbabantaan na niya ngayon. Hindi ako natatakot sa kanya. Sa mga sumunod na mga araw ay mas yumigting pa ang paghahanap ng mga pulis sa kinaroroonan ni Claudia. Nagpatong na rin ako ng malaking pabuya sa sinumang makakakita sa kanya at makakapagturo ng kinaroroonan niya. 50 million pesos ang pabuyang handa kong ibigay. Natunton naman ang dating bahay na pinagtataguan niya pero huli na dahil hindi na nila naabutan ito. Nagtago na naman panigurado sa ibang lugar. Mas pinag-igting ko rin ang security sa bahay namin ni Neva at ganun na rin sa mansion. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Claudia na makasalisi at saktan na naman si Neva. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang tumahimik si Tito Damian sa sinabi ni Marcus na magpapakasal kami. Pati si Nanay Feli at Ante Val ay natahimik din. Pakiramdam ko ay tutol si Tito Damian sa pagpapakasal namin ni Marcus. Bahagya akong napayuko at napakagatlabi. Sigurado ka na ba Marcus sa desisyon mo? Tanong ni Tito Damian. Yes, Papa. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Pakakasalan ko ho si Neva. Tugon ni Marcus sabay pisil sa kamay kong nakapatong sa hita niya. Kung ganon ay wala na akong magagawa sa desisyon mo. Hindi rin ako tatutol. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Tito Damian. Salamat ho, Papa. Wika ni Marcus. Nagangat naman ako ng mukha at tumingin kay Tito Damian. Salamat po, Tito. Alam ko pong nawalan kayo ng tiwala sa akin. Hindi po ako mangangakong magiging mabuting asawa kay Marcus pero gagawin ko po ang best ko para maging mabuting asawa at ina ng magiging mga anak namin, ganun din ang maging pangalawang ina ni Daisy. Lakas loob kong hayag. Panghahawakan ko yang mga sinabi mo, Iha. Himi akong ngumiti kay Tito Damian. Ramdam kong may pagdududa pa rin siya sa akin pero at least ay hindi siya tutol sa pagpapakasal namin ni Marcus. Kailangan ayusin mo muna ang annulment niyo ni Claudia, Marcus, bago kayo magpakasal ni Neva. Para hindi kayo magkaroon ng problema. Yes, Papa. Tinatrabaho ko na ho yan. Ang sabi ni attorney ay posibleng mapawalang bisa na ang kasal namin ni Claudia sa lalong madaling panahon dahil sa mga grounds na hinain ko laban sa kanya. Mabuti naman kung ganun. At sana rin ay mahuli na ng mga pulis yang kriminal mong asawa. Pinaligting na ho ng mga pulis ang paghahanap sa kanya. Tumanggaw-tango si Tito Damian at minuwestra na ang kamay sa mga pagkain. Sige na, ituloy nyo na ang pagkain. Lumingon ako kay Marcus. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Mommy Neva. Lumingon ako nang marinig ang matinis na boses ni Daisy. Hi, baby girl. Nakangiting bati ko nang makita siya. Halatang bagong gising dahil may bakas pa ng unan sa kanyang pisngi. Malawak at matamis ang kanyang ngiti nang makalapit sa akin sabay yakap at halik sa pisngi ko. Tulog siya kanina pagdating namin at hindi na pinagising ni Marcus para makasabay sa amin sa hapunan. Napagod kasi siya dahil galing siyang field trip. Pagkatapos niyang yamakap sa akin ay yamakap din siya sa ama niya at nag-bless sa lolo niya. Tuwang-tuwa pa siya nang makita si Ante Val. Lumapit din siya dito at nag-bless pati na rin kay Nanay Feli.
Mukhang magiging close siya kay Ante Val. I miss you po, Ante Val. I miss you too, babe girl. Ani Ante Val sabay pisil sa pisngi ni Daisy na ikinahadjijek nito. Si Ante Val lang ang namiss mo. Paano naman ako? Kunwaring nagtatampong tanong ni Nanay Feli. Ganon talaga, ate. Ang magaganda lang ang namimiss. Saad ni Ante Val sabay tili ng kurutin siya ni Nanay Feli. Sinasabi mo bang di ako maganda? Pagtataray ni Nanay Feli kay Ante Val. Natawa naman kaming lahat, pati nga si Tito Damian ay di rin napigil ang matawa. Syempre po, pretty din po kayo, Lola Feli. Sa kamis ko din po kayo. Malambing na saad ni Daisy. Napangiti na si Nanay Feli at hinaplos ang buhok ni Daisy. Salamat, apo. Umupo na sa pagitan namin ni Marcus si Daisy para samalaw sa pagkain. Halatang miss na naman niya ako dahil dinidaldal niya ako habang kumakain. Kinukwento niya sa akin ang mga ginawa nila ng mga classmate niya sa field trip. May kasungitan din pala ang Padrecals ni Marcus. Buti na lang gwapo kahit matanda na. Sambit ni Ante Val pagkaalis ni Marcus. Hinatid lang kami ni Marcus pauwi dito sa bahay at bumalik sa mansion dahil may pag-uusapan pa sila ni Tito Damian. Mabait po si Tito Damian, auntie. Nanlamig lang po siya sa akin nang malaman niya ang totoo kong pagkatao at intensyon ko sa pakikipagrelasyon kay Marcus. Naiintindihan ko naman po kung bakit siya nanlamig. Nawalan siya ng tiwala sa akin. Malungkot na sabi ko. Hinaplos-haplos ni Nanay Feli ang braso ko. Ama lang din siya na nasasaktan para sa kanyang anak. Importante, binigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ipakita mo na lang sa kanya na totoo na ang intensyon mo ngayon kay Marcus. Manunumbalak ang tiwala niya sa'yo. Ngumiti ako kay Nanay Feli. Yan po ang ginagawa ko ngayon, Nay. Makukuha mo rin ulit ang tiwala ng future binan mo, Niva. Ikaw pa ba? Nag-uumpaw ka sa charm kaya nga patay na patay sa'yo si Marcus. Sambit ni Ante Val na ikinatawa ko na. Salamat po, auntie. Habol ko ang hininga matapos ang ikatlong round namin ni Owen. Satisfied na naman ako sa performance niya. Ngumiti ako at kumagat labi sabay lingon kay Owen na nasa tabi ko. Bahagyang habol din niya ang kanyang hininga habang nakatitig siya sa kisame ng motel. Siya talaga ang stress reliever ko. Kapag kasama ko siya ay saglit kong nakakalimutan ang mga problema ko. Tumigilid ako at yamakap sa kanya. Pero inalis lang niya ang braso ko at bumangon. Napakunot ang noo ko ng damputi niya, ang brief niya at sinuot pati na rin ang pantalon. What are you doing? Tanong ko at bumangon na. Nagbibihis. Hindi mo ba nakikita? Malamig na tugon niya. Tumaas ang isang kilay niya. Alam ko, nakikita ko. Pero bakit nagbibihis ka na? We're not done yet. Hindi pa tapos ang oras natin dito. Malamig siyang lumingon sa akin habang sinusuot ang itim na t-shirt. Pinagbigyan na kita kaya uuwi na ako. But I want more, babe. Malambing na saad ko. Hindi ko na problema yan. Kung nangangati ka pa, umupa ka ng callboy na kakamo dyan sa Katie mo. O kaya upahan mo ang isa sa mga boy sa motel na ito. Tumalim ang mata ko sa sinabi niya. Are you insulting me, Owen? Baka nakakalimutan mong hawak ko ang alas na ikasisira ng pamilya mo. Banta ko. Natigilan siya at tumiimbagang, napangisi naman ako. Hawak ko siya sa leeg at wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa mga gusto ko. See you next time, babe. And make sure sa susunod na tawagan kita ay darating ka agad. Or else, I send ko kay Jessie ang video natin. Hindi siya umimik at matalim lang na nakatingin sa akin sabay labas sa pintuan. Pasikreto kong kinuhanan ng video ang kama namin ni Owen para ipang-blackmail sa kanya. Of course, binlurred ko ang mukha ko para hindi ako makilala ni Jessie kung sakaling I send ko. Effective namang pang-blackmail dahil sumusunod sa gusto ko si Owen. Nangingising bumangon ako at nagbihis. What the hell? Bakit naman ganito ang sales report, Jessie? Pababa ng pababa ang sales ng kumpanya ko. Ano bang ginagawa mo? Inis na initsa ni Claudia sa center table ang sales report ng kumpanya niya na binigay ko. Hey, bakit ako ang sinisisi mo? I am doing my best para sa kumpanya mo. Kayod kalabaw na nga ako, Dahil bukod sa inaasikaso ko ang kumpanya mo ay inaasikaso ko rin ang family company namin.
Katwiran ko dahil hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita niya. Kung inaasikaso mo pala, then bakit ganyan ang sales nitong mga nakaraang buwan? Pababa ng pababa. Tumaas ang isang kilay ko. Of course. Expected na yan Claudia dahil sa mga issues mo. Lalo pa at wanted ka na ngayon. Damn it. Kapag nagpatuloy pa yan ay babagsak na talaga ang kumpanyang pinaghirapan ko. Malamang. Lalo na kapag nagpatuloy pa itong mga issues mo. Tumiimbagang si Claudia at matiim na tumingin sa akin. Then do something, Jessie. Huwag mong hayaang lumagpak ang kumpanya ko. Mawawalan ako ng fund sa pagtatago ko at pagpapasweldo sa mga tauhan ko. Mahina ngunit mariin na sambit niya. Sumulyap naman ako sa mga tauhan niyang nasa 10 na. Abala ang mga ito sa pagbabaraha at pag-inom. Halatang hindi gumagawa ng mga mabubuti sa lipunan. Bamantong hininga ko at sinalubong ang tingin ng kaibigan. Nakaguhit sa kanyang mukha ang desperasyon. Naaawa na rin ako sa kanya dahil patong-patong na ang mga kaso niya. Ang pinakamabigat ay ang krimen na ginawa niya sa babae ng asawa niya na pamangking hilaw pala niya. Hindi rin ako makapaniwala na magagawa niya ang bagay na yun. Kinikilabutan ako. Minsan at iniisip kong layuan na siya dahil baka maapektuhan din ako sa mga issues niya. Pero nakokonsensya naman ako. Matagal na kaming magkaibigan at magkaramay noon sa lahat. Ako na lang ang nag-iisang kaibigan niya ngayon na nakakaintindi sa kanya dahil iniwan na siya ng iba niyang mga kaibigan. Ako na lang ang maaasahan niya. Fine. I will do everything para isalbo ang kumpanya mo. Don't worry, ako ang bahala. Ngumiti siya sa akin. Thank you Jess, alam mo naman na ikaw na lang ang maaasahan ko. I know. At hindi kita bibiguin. Yamakap siya sa akin. Tinapik-tapik ko naman ng marahan ang likuran niya. Pinahatid na ako sa labas ni Claudia sa isa sa mga tauhan niya. Bago na naman itong hideout niya dahil natunto ng dati nilang hideout. Mas malaki na ang bahay na ito. Bago pa kami makarating sa gate ay natigilan ako nang mapansin ang isang itim na kotse na pamilyar sa akin. Bumaba ang tingin ko sa plaka nito at ganun na lang ang kabog ng dibdib ko dahil kaparehas ito ng plaka ng kotse ng kalaguyo ni Owen. Ngunit ang sabi ng private investigator ko ay pag-aari ito ng isang lalaki. Ma'am, may problema ba? Tanong sa akin ng tauhan ni Claudia. Kanino ang kotse na yun? Tanong ko at tinuro ang itim na kotse. Kay Madam ang kotse na yan. Bagong bili niya pero pinangalan niya kay Francis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ng tauhan. 2 malakas at malutong na sampal ang binigay ko kay Owen. Natigagal siya at nagulat sa ginawa ko. Kagagaling lang niya sa opisina niya at talagang hinintay ko siya para komprontahin dahil bisto ko na kung sino ang pak-eret na babae niya. Himala nga na nakauwi pa akong ligtas dito sa bahay sa sobrang galit na nararamdaman ko habang nagmamaneho. Nanlalabo din ang mata ko kanina dahil ayaw mampat ng luha sa aking mata. Anong ginawa ko, babe? Inosenteng tanong ni Owen. Malakas na tinulak ko siya sa dibdib. Putanjay na mall, maang-maangan ka pang hayop ka. Umawang ang labi niya at hindi nakaimik habang nakatingin lang sa akin. Pero nakikita ko sa kislap ng kanyang mga mata ang takot. What are you talking about, Jess? Ngumisi ako kasabay ng muling pagtulo ng luha ko. Ilang buwan akong nagtiis at nagtimpi. Ilang buwan akong nagpanggap na okay lang ako at masaya. Sobrang sakit na ang nararamdaman ko sa ilang buwan na paghahanap ko ng ebidensya kung totoo talagang may babae siya hanggang sa unti-unti kong nalaman ang totoo. Pero mas may isasakit pa pala nang malaman ko na ang kaibigan ko pa ang babae niya. Ha! Ang galing mong magpaka-inosente. Bistong-bisto na kitang gagaw ka. Bamantong hininga siya at nag-iwas ng tingin. Lalo naman akong napangisi dahil alam ko na ang ganito niyang galawan. Tungkol na naman ba ito sa other woman ko? Akala ko ba ay okay na tayo? I told you, muli ko siyang binigyan ng malakas na sampal bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Huwag mo nang ituloy dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Napaka-gago mo. Ilang buwan akong nagtiis at nagtimpi, Owen. Dinampot ko ang mga pictures na kuha ng private investigator ko at hinagis ko yun sa mukha niya. Hayan ang mga ebidensya. Tingnan mo at itanggi mo. Galit ko ng sigaw. Napansin kong nagsilabasan ang mga kasambahay sa kusina pero agad din silang napaatras nang makitang nag-aaway kami ni Owen. Dinampot naman ni Owen ang mga picture at tiningnan yun isa-isa habang napapalunok.
Pinagpapawisan na rin siya at kitang-kita ko ang guilt sa mga mata niya. Ilang buwan kitang pinasundan para makakalap lang ng ebidensya na totoo ngang may babae ka. Noong una sa hotel kayo, ngayon pa motel-motel na lang. Napakawalang hiya mo, Owen. Hindi ka nakontento sa akin at naghanap ka pa ng ibang yungib na cocker atin. Ano, dahil mas masikip siya at mas malaki ang kanya. Tumingin siya sa akin at parang maamo ng tupa ang mukha. Babe, let me explain. Ngayon mag-e-explain ka na. Wala kang kasing gago, Owen. Gigil na sikmat ko sa kanya. Nagbabanta ng tumulong muli ang luha ko. Mag-e-explain ka diba? O sige, sabihin mo sa akin kung sino ang babae mo. Hindi siya umimik at nagmamakaawa lang ang mukhang nakatingin sa akin. Babe, sagutin mo ko, Owen. Sino ang babae mo? Hindi siya umimik at nagmamakaawa lang ang mukhang nakatingin sa akin. Babe, sagutin mo ko, Owen. Sino ang babae mo? Lumunok siya. Isang customer ng gasoline station. Gago, sinungaling kang gago ka. Muli ko siyang tinulak sa dibdib. Pero dahil lalaki siya at malakas ay wala siyang tinag kaya pinagsusuntok ko na lang siya habang umiiyak. Hindi naman siya umiilag at hinayaan lang ako. Si Claudia. Si Claudia ang babae mo, hayop ka. Sa dami ng babae, bakit si Claudia pa? Napaupo na ako sa sahig habang parang batang pumapalahaw ng iyak. Pinakamasakit na nalaman kong ang kaibigan ko pa ang babae niya. Babe, umupo si Owen sa harapan ko at hinawakan ako pero tinabig ko ang kamay niya. Huwag mo kong hawakan. Gago ka, Owen, gago ka, bakit mo nagawa sa akin tol, anong pagkukulang ko sayo? Tuldok. Binigay ko naman ang lahat. Bakit? Kulang na lang ay maglampasay ako sa sakit na nararamdaman ko. Sorry Bob, I'm so sorry, sambit ni Owen na umiiyak na rin. Sinusubukan niya akong hawakan at yakapin pero tinutulak ko siya at pinagsusuntok. Sobrang sakit ng ginawa mo, Owen. Para mo kong pinapatay sa sakit. Sigaw ko. I'm so sorry, humihikbing wika niya. Sumanggot ako at pinahid ang luha sa aking pisngi. Tumayo na ako kahit nanghihina pa rin ang mga tuhod ko. Matalim kong tiningnan ang taksil na asawa na umiiyak pa rin. Hindi ako nadadala sa iyak niya dahil alam kong naiiyak siya dahil nalaman ko ang totoo. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Claudia? Mariing tanong ko. Tumingin siya sa akin habang nakaluhod. Wala kaming relasyon ni Claudia. Sinungaling. Huling-huli ka na magsisinungaling ka pa. It's true, babe. Wala kaming relasyon ni Claudia. Hanggang kama lang kami. Parang may punyal na tumarak sa dibdib ko sa sinabi niya. Mas masakit na sa bibig na niya mismo nang galing na nagkakama sila ng kaibigan ko. Kailan nagsimula? Lumunok siya. Noong huli siyang nakitulog dito. Tuldok panipik. Binilang ko sa isip ang araw na yon. Mag-iisang taon na nung huling natulog dito si Claudia sa bahay dahil galit siya noon kay Marcus. Kinuyam ko ang kamao at muli siyang binigyan ng malakas na sampal na kanya lang tinanggap. Hayop ka, talagang baboy ka. At dito pa talaga sa bahay natin. Dito nyo pa ginawa ang kababuyan nyo. Nakit niya ako ng gabing yun. Tuldok panipik. At nagpaakit ka naman. Tumingin siya sa akin. Namumula na ang kanyang mukha dahil sa sampal ko at may ilang kalmo din ako doon. Pero di ako nakaramdam ng awa sa kanya. At hindi lang isang beses kundi maraming beses pal, ibig sabihin ay ginostomol, aaminin ko. Natangay ako sa pang-aakit niya nung una. Pero labis kong pinagsisihan yun. Hindi na dapat masusundan yun pero binlackmail niya ako. At hanggang ngayon ay binablackmail niya ako. Isesend niya sa'yo ang sex video naming dalawa kapag hindi ako sumunod sa gusto niya. Kaya kahit labag na sa loob ko ay sumusunod pa rin ako sa gusto niya dahil ayokong masira tayo, Jessie. Umiiyak ng wika niya, umalpas muli ang hikbi sa aking labi at luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko ngayon ay para akong sinasaksak sa likuran ng 2 taong mahalaga sa akin nang di ko namamaliin, sobrang sakit. Napakasakit. Ramdam ko hanggang sa dulo ng mga daliri ko ang sakit. Hindi ko rin lubos maisip na magagawa akong trader ni Claudia. Para na kaming magkapatid na 2. Nagsasalo pa kami sa isang plato lang at kahit sa isang lalaki ay nagsasalo din kami. Pero simula nung makilala na namin ang lalaking para sa amin ay nagkasundo kami na kung ano ang akin ay akin lang at kung ano ang kanya ay kanya lang.
Pero hindi siya tumupad sa pangako niya. Ginalaw niya ang akin. Sinaksak niya ako ng patalikod. Magtataka pa ba ako? Nagawa nga niyang tradorin ang pamilyang kumupkup sa kanya, ako pa kaya? Ano pang dahilan mo ay niloko mo pa rin ako? Nagpatangay ka sa libog mo, yun ang malinaw. I hate you, Owen. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin. Mariing turan ko sabay pahid ng luha sa aking pisngi. Pinatigas ko ang mukha habang nakatingin sa asawa. Ang lalaking minahal ko ng lubos pero nagawa lang akong lokohin. Habang tinitingnan ko siya ay sumisikip ang dibdib ko at parang hindi ako makahinga. Anumang parusa ang ibigay mo sa akin ay tatanggapin ko, Jessie. I will file an annulment. Ayoko nang makasama ka. Nandidiri ako sayo. Malamig na saad ko at tinalikuran siya. Umakyat ako sa hagdan pero hindi ako pumasok sa kwarto naming dalawa dahil hindi ko na masisikmurang makatabi siya sa kama. Tumiimbagang ako at kinuyam ang kamao ng maisip si Claudia. Sagad hanggang buto ang galit ko sa kanya ngayon at hindi ako makapapayag na hindi makaganti sa kanya. Damn you, Claudia. Pagsisisihan mo na trinidor mo ko. Ay Diyos mio ka, Tinyo. Hindi ganyan ang tamang pagpapabaga ng uling. Abay aabutin tayo ng pananghalian hindi pa tayo nakakapagpabaga niyan. Sermon ni Anteval kay Kuya Tinyo at inagaw ang lighter sa kamay nito. Napakamot naman sa ulo si Kuya Tinyo. Pasensya na. Hindi naman kasi ako sanay magpabaga ng uling. Kaya naman pala. O siya, ako na ang bahala dito. Expert ako sa pagpapabaga ng uling. Natatawa na lang ako habang pinapanood si Anteval at Kuya Tinyo. Para kasing bata si Kuya Tinyo na pinagsasabihan ni Anteval. Sunday ngayon at mag-grill party kami dito sa mansion nila Marcus. Parang family bonding na rin namin ito. Habang si Anteval at Kuya Tinyo ay nagpapabaga na, kami naman ni Nanay Feli at Manang Bising ay abala sa pagtutuhog ng mga iihawin. Nakasali pa si Daisy na hotdog naman ang tinutusok. Inaalalayan ko naman siya dahil baka matusok ang kamay. Si Marcus naman ay nasa library office at kausap ang attorney. Kung di ka pala masyadong naging abala sa trabaho noon ay baka nakapag-asawa ka pa. Sambit ni Manang Bising kay Nanay Feli. Kanina pa sila nagdadaldalan habang nagtutuhog. Nakakatuwa nga dahil close na agad sila. Siguro, pero kasi mas gusto ko noon ang trabaho ko. Nalibang ako sa pag-aalaga sa mommy ni Niva. Ako na rin kasi ang parang pangalawang ina niya dahil maaga siyang naulila sa ina. Tapos nung pinanganak si Niva ay ako rin ang nag-alaga. Nakalimutan ko na ring mag-asawa. Natatawang kwento pa ni Nanay Feli. Parehas pala tayo. Nalibang din ako noon sa pag-aalaga kay Marcus. Matanda na rin ako nakapag-asawa. Nasa 40 na rin ako noon. Buti nga at nabiyayaan pa ako ng isang anak. Abay maswerte ka. Natahimik kami nang dumating si Tito Damian na pinapagulong ang wheelchair na kinauupuan. May naiho na ba? Tanong ni Tito Damian. Wala pa ho, Senyor. Nagpapabaga pa lang ho ng uling. Sagot ni Manang Bising. Ganon ba? Nagugutom ho ba kayo, Senyor? Ikukuha ko ho kayo ng makakain sa kusina. Alok ni Manang Bising. Hindi na, Bising. Inihaw ang gusto ko at matagal na rin akong hindi nakakakain ng inihaw. Maghihintay na lang ako. Sige po, Lolo, inihaw po na hotdog, gusto niyo po. Alok naman ni Daisy. Hindi na, Apo, para sa'yo yan. Nakangiting wika ni Tito Damian. Ngumuso si Daisy. Sarap po to. I know, Apo. Favorite mo kasi yan. Mukha kang hotdog. Natawa na kami sa tinuran ni Tito Damian. Pero hindi na pwedeng palaging hotdog ang kakainin ni Daisy dahil baka magkasakit siya. Hindi kasi maganda sa health na puro hotdog ang kakainin. Diba, Daddy? Kausap ko sa paslit, yes po, Mommy Niva. Thrice a week na lang po ako nag-e-eat ng hotdog at 1 piece na lang po. Pero ngayon kakain po ako ng 5 pieces na hotdog. Pwede naman po, di ba? Natawa naman kaming muli sa pakikipagtawaran niya sa pagkain niya ng hotdog. O sige na, pwede kang kumain ng 5 pieces na hotdog. 5 pieces lang, ha? Yes po, Mommy Niva. I promise. Tinaas pa niya ang kanang kamay na parang nanunumpa. Good girl. Puri ko sa kanya. Masunerang bata talaga si Daisy at madaling makaintindi. Okay na ang baga. Ano ang unang iihawin? Tanong ni Anteval nang makalapit sa amin.
Ano ho ba ang gusto niyong kainin, Senyor? Para yon ho ang unang lihawin. Tanong ni Manang Bising kay Tito Damian. Ano ba ang masarap? Medyo sawa na ako sa barbecue. Balik tanong din ni Tito Damian na tumitingin-tingin sa mga nakahaing ihawin sa mesa. Ay, itong chicken inasal, Senyor. Si Ate Feli ang nagtimpla niyan. Nukul masarap yan, Senyor, dahil specialty yan ni Ate. Pati na rin itong daing na bangus with tomato and cheese. Pagbibida ni Ante Val. Ganun ba? O sige nga, yan na lang ang kakainin ko. Paklaho na lang. Sure, Senyor. Ani Ante Val at kinuha na ang stainless container na may binabad na mga hita ng manok at tray na may lamang ilang pirasong daing na bangus na may mga toppings. Ante Val, pasama po ako ng hotdog. Request ni Daisy na halatang gusto ng kumain ng hotdog. Sure, babe girl.